morning mga katraps. Ay. Bagong araw, bagong vlog na naman tayo. Palusong na tayo ng bukid. You know, aga ng Neko, aga ng mag-i-inspect ng kontador. Fiesta rito sa Hacienda ng 8-9. Ayun, no? May mga lastay na. Ngayong araw wala si Tol Nariel saka si Ming. Araw ng linggo wala ngayon. So tayo muna ilulusaw. May pitas ngayon eh. Pitas tayo ngayon ng talong. Tayo mag-i-start ng pumitas ng talong mga traps habang maaga. Kasi dito kailangan maaga nangyayari yung pitas. Parang ano rin sa amin eh, parang challenge din kasi kailangan nangyayari siya ng 2 oras na mapitas. Kasi yung buyer hanggang 12 lang, hanggang tanghali lang. Hindi siya pwedeng lumampas ng ganun ng 1:00, 2:00. Gawa nga nung hanggang tanghali lang yung palengking kanyang binabagsakan. Kailangan matapos namin. Si Makmak Bere, hindi si Makmak Ire. Pitas na tayo. Si Makmak nga yata. Pitas na tayo ng talong. So yan, bali taga-tagalaw ang butas na namin to. Tatlo lang kumipitas pa. Ay, si Makmak, magang lumusong ngayon si Makmak. Yan. Tama na yung alarm niya, ano na 8 AM ng umaga, hindi na 8 AM ng hapon. Mak, tama na yung alarm mo na. Hindi pa rin iiwasan yung may mga sira.
Ano hinihingi nun? Ano hinihingi? Hindi ka kami lumakad. May gout. Daming maliliit na ano, na bunga. Yan yung pinrotektahan natin nung nag-spray tayo ng gabi saka madaling araw, yung mga bunga na yan. Kasi paglabas sa bulaklak niyan medyo malambot, kaya sandali lang mapasok yung mga maninira dahil naka-spray sila, so hindi ka basta-basta mapapasok. Pag di mo alam ang diskarte ng talong, sisirain lang loob mo niyan. Kasi ang talong kagaya niyan, yung panahon na matusok, ikaw naman na nag-aalaga, gusto mo mawala yung tusok, siyempre spray mo nang i-sprayin. Ang hindi mo alam, dun sa pag-i-spray mo na yon, lalo mo lang pinapalala yung mga tusok. Parang lalo lang silang nagagalit. Pero pagka ganong sitwasyon, kagaya ko, hindi ko siya pakikialaman, hayaan ko lang siya hanggang sa dumating yung manunuyo na yung talbos niya. Hayaan ko pa rin nun, hayaan kong manuyo yung talbos niya. Pagka tuyo na yung talbos niya, saka ako nakitang nagtatalbos na ulit ng panibago, yun, saka ako pa lang siya bibirahin, saka ako pa lang siya i-spray, naalagaan, pabubungahin. Kasi pagka hindi ganun ang ginawa mo, wala, malaki mauubos mo sa talong. Baka yung 100,000 mo hindi pa sumapat pagka talagang gagastusan mo siya. Pero dahil doon sa ginastos mong ganun, wala ka rin nakukuha, kaya hindi ka rin makakabawi basta-basta. Kaya ang kailangan, kung nag-aalaga ka ng talong at napasok ka ng maninira, stop mo muna. Hayaan mo siya, kahit napatubig, wag mong patutubigan para tumigas yung mga talbusan niya. Lalong wag mong patatabaan, kasi pag pinatabaan mo, lalambot yung mga talbos, madaling pasukin. Ano rin meron din silang tawag nito, yung lilipas din yung mga nanunusok na yan. Kaya lang kailangan alam mo kung paano mo tatimingan at kung paano ka mag-i-start magpabunga. Hindi rin basta-basta na magpapabunga ka. Kailangan titingnan mo muna yung puno, yung talbos. Yan. Anong number 1? Buti nga itong talong na to, nung magkaroon ng tusok, yung time na hindi pa ganun kataas yung talong, mababa pa presyo ng talong nun nung magtusok siya. So ngayon, natapat naman sa mahal na yung talong, nakakapagpabunga na tayo kasi dumipas na yung kanyang maninira, dumipas na. So yan, may posibilidad na bumalik yung maninira na yan.
may posibilidad na umulit uli yung tusok ng talong. Ang gagawin mo lang dyan pagka ganyan, wag kang magsasaksak ng patabang marami. Number 1, okay lang siyang patubigan para lumabas pa yung ibang mga bulaklak niya. Ang gaya nito ngayon na pinapatubigan. Pero ito dapat kung sasabugan ko ng pataba ito, yung talong na to, uubos na ng 4 na bulto to, yung luwang nito. O baka hindi pa magkasya yung 4 na bulto. Pero dahil sa sitwasyon niya, hindi pa tayo nakakasigurado dun sa tusok, uubusan natin yan mga 2 bulto lang. Yung maaamoy lang nung halaman yung pataba. Hindi ganun ka hindi ganun ka tindi yung isasabog natin, no? Para lang maamoy nung halaman na nagkaroon siya ng pataba. Saka alam mo yan, pagka kulang sa pataba, sa pagpitas mo at sumusunod na ito, automatic yan. Yung ala nang nakakain sa baba, o wala na siyang nakakain mga dating pataba. Pero yan, pagka sumusunod pa, pagka okay pa to, kagaya nito, okay pa naman, sumusunod naman yung pagpumitas ka, ibig sabihin meron pa mga nakakakain na pataba yan. Yan, sasabog tayo ng pataba pero hindi ganun kalakas. Sasabugan natin yung lahat na yan, 2 bulto. Paamuyin lang natin para naman masuplayan niya yung mga bagong bunga na lumalabas. Ayan yung mga yan, para masuplayan niya ng kwan yan, mapalaki niya. Kasi pagka hindi naman natin sinaksakan ng pataba ito, hindi naman lalaki yung mga bungang maliliit na yan. Hindi naman ang kailangan yan. So ayan, medyo napahaba rin yung speech. Ano muna tayo ngayon? Magluluto muna tayo ng almusalan para makapag-almusal din sila. Piprito na lang tayo ng talong. So kumukulo na rin to. Nakaprito na tayo ng sayo sa itlog. Okay na yung ating pang-almusal. Pag mayari tayo magprito ng talong, so sakto yun. Tapos na rin tayong saing. Naghakot ni Ri mama, naghakot na. May pinapakuha sana akong isang mamimitas kay paring Carlo, so hindi naman dumating. Ayan, kaya dapat kami rito, magsasaing pa ako. Ewan ko kung mayayari, pero mayayari naman siguro. Yan. So yun na, kain muna tayo mga katraps. Andiyan na rin yung bayar, parating na. Pag siya, tato muna si Jero. Shoutout kay Jero. Nasaan ka man ngayon? Diyan ka na lang. Dahil hindi ka naman marunong kamo mag-bundle, diyan ka na lang kamo. Magbilang ka na lang ng 1 to 20. So yun, tuloy pa rin yung pitas. Yan, ako tayo. Wali yung mapipitas natin ngayon, hindi ganun karami gaya nung nakaraan na atras. Pagka nagsabay-sabay na yung maliit na bunga, yun, doon susulong tayo. So ngayon, atras pa to. So yun mga katrops, bali naka 11 bundle na good saka 7 kilos. At yun namang segunda natin is naka 6 na bundle. Ayan, si paring Carlo yung huling buyer. Lapa to ha. Tatapon sa ilog.
Ayan, yung mga sira ng talong. So yun nga ang nakaraan, yun, kaya nga binomba natin ng gabi sa madaling araw dahil nga marami na namang tusok. Kaya tusok naman sa bunga ngayon, hindi naman sa talbos. Sa talbos wala na, pero ito mga dati ng bunga to na natusok. Kumbaga sa ano, nalilinis lang siya. Patubig tayo mga katrops. Mga hindi nangyari ni Tol Nariel kahapon, pagpapatuloy natin ngayon. Kailangan natin ng panali dito. Hanap tayo rito, meron dito. Ito. So ito na yung mga natubigan nya kahapon. Yan. Ngayon yun, lumikuron. Natubigan nyo rin to. Ito, dito na. Ito na yung huling dayos nya. So papunta rin tayo ron sa dulo. Ay nako, mislide pa tayo. Dito papunta rin sa dulo yan. Tingnan natin yung dulo kung nangyari na, kung natubigan na. Diretso na tayo sa patubig. Sabay baba yung mga bungang mga nangakasabit sa taas. Kuha lang ako ng hose kasi pagkayari nung isa na yun, bitin na yung ating hose. Kaya naman kailangan natin magdugtong. May hose pa naman tayo rito. Ito yung ano, sinasabi kong minsan nakakaligtaan. Kaya iba talaga yung lagi kang nakasilip sa taas ng balag. Para makita mo yung mga nangakakuan sa taas. Yan, mga kasabit niyan yan. Kailangan pag binaba siya talagang diretso, pati yung kanyang yung tangkay niya. Minsan nasa mga sulok-sulok lang yung ano. Ano, nakakaligtaan. Hindi na maiiwasan yan, yung meron kang maiwan. Sama talaga yan. Pag laki ng konti nun, makikita mo rin. So yun mga traps, dito na tayo. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 dayos na lang ang ating pinatutubigan. Bibitin tayo sa hose. Kuha tayo ng hose doon. Siyempre silip-silip kaya lalim ng balag. You know? Diba? Ang bagay yung naibababa natin eh. Malaking dagdag sa pitas yan.
pagka naglakihan. Alam dito, dali siguro rin yung lupa. Nagtatawag sila, magkaakapi raw. At tinuto ko muna rin sa dalawang butas. Okay, mga traps, bali ilang dahis na lang din yung pinapatubigan natin. Ito dito na nakatutok, so 4 pa yung natitira na yan. Bitin na tayo sa hose, kaya kuha ulit tayo ng hose doon, kasi sabay na yung pinapatubigan yung talong. Yung talong kasi doon nagumpisa sa dulo, so palapit dito. Habang palapit dito yon, may nakukuha tayo ng hose palayo naman dito. Ang palayo doon nagumpisa eh. Kompleto naman ang hose yan. Marami naman tayo nagagamit ng hose. Ay, yung pala chinelas natin. Sasadsarin ko lang yung isa na yun para mapalitan natin ng hose. Pati yung kalamansi diretso tubig na. Tayo doon sa isang makina. Ibubugnos lang dyan sa ano, maandar daw. So naitutulak na yung tubig pero hindi niya kayang itulak sa taas. So ibig sabihin pagka ganon, tinamaan yung ano nun, yung water seal. Siguro dahil dun sa hirap nung akyatin. So kasi magmula rito sa may PVC, nakapababa pa ng gusto yun dun sa may babang ganun, mga 20 meters pa, tapos pababa uli. So hindi na kinaya ng water seal yung pagbuga niya ng tubig, kaya bumigay. Ganun talaga, hindi mo masusubukan yung isang gamit kung hindi mo gagamitin. So ayun nito, walang ibang gagawin kung hindi baklasin at itingin ng water seal, kasi 24 pa lang tayo ngayon. So tagal pa yung tubig, halos mga 2 beses pa tayo magpapatubig bago dumating yung lalim ng ilog. Nauna nila meltong vlog yung makina, so sira yung water seal. Baklasin ko muna bukas para makuha natin yung sample. Patingin tayo, hindi po pwedeng wala tayong makinang gagamitin na kuha sa ilog. Hindi naman natin pwedeng isalpak dito sa tubo kasi naninibag, malakas kasi yung diesel. Hindi niya kaya yung tubo, kaya titibagin niya. So pag tinibag niya yon, nagkataon wala tayong gagamitin butas, kaya hindi ko sinasalpak. Sinubukan ko na dati yon, tinibag niya, kaya yung Robin ang nakapermis na lang dun. Iba kasi lakas ng ng diesel, talagang solid pagka yung diesel ang kumana. Yan, tapos na rin yata itong isa na to. Gamit tayo ng hose, dugtungan natin papunta ron. Ayun, bali ano na lang, itong isang dais na lang na to, saka yung 2 dais na magkatabi na yun, may igsi na lang. Ayan, dito na tumatakbo yung tubig niyan sa isang dais na to. Pag nangyari ito, bubuksan natin dyan, yun naman 2 na yun ang tatakbuhan. Mga kalamansi rito maganda na rin. Pagka nagbaklas tayo ng balag, kung halimbawa mang matapos yung ampalaya, pasisingawin natin yan, yung kalamansi. Kailangan nating pasingawan yan, saka pagsusubo ng pataba pasok lagi sa kanya.
Ito kasi paaararo natin yan pagka oras na mayari tayo dyan. Kumbaga sa ano ay nakaplano na, pinlano ko na. So hindi naman natin masasabi, sabi ko nga sa inyo, para lang buhay ng tao yan, hindi natin masasabi kung kailan, kung hanggang kailan tayo. Kaya ngayon pa lang kaya nga mas maganda yung gumawa ka ng mabuti, at least mawala ka man, mabuti yung ginawa mo sa kapwa mo. Parang ganun lang yan. So ito naman buhay pa, pinagpaplanuhan mo na. Pero hindi, siyempre ang kalalabasan niyang ganun din. Oras na mayari yung ating mga ampalaya na yan, papasingawin tayo dyan sa gitna na yan. Magpapasingaw din tayo rito para yung mga kalamansi sabi ko nga, pagka kailangan kasi niya naaararo bago ka sumabog ng pataba. Yan. Para kumagat. Kasi kung hindi mo pa aararo yan, bali wala lang isasabog mong pataba. Pagka halimbawa dumating yung point na nagpapabunga tayo, nakikita nyo rin po kung ano yung diskarte ng kalamansi. Raos na tayo mga katrops. So yung baba na doble na rin ito, tubigan na rin to yung 4 na dahis na to kasi nga dire-diretso na yung tubig. Sa kalamansi okay na rin. Hindi kasi yung may plastic ng mga puno niya, yung binabasa natin. Yun, finish na. Hapon na ulit. Ay, nakaraos na naman dito sa ampalaya. Dito sa kalamansi alangan kasi sabay sila na sabay pinapatubigan kasi kung di mo rin patutubigan yung kalamansi, kung minsan pagka basa pa yung kalamansi ampalaya lang, pero pagka alam nating tik-tik na rin yung kalamansi patutubigan na natin. Ang ganito na lahat yung puno nito, swelo. Labong na. Merong malalabong na kagaya niya mga yan, meron din namang ganito. Hindi ko naman sasabihin sa inyo na perfect lahat yung tanim natin. Meron din ganyan, ayan. Hindi pa ganun kalabong. Meron namang malabong na. So ang nangyayari pag sumasabog na tayo ng pataba, mas dinadagdagan natin yung mga maliliit na to para makahabol sila dito sa malalaki. Sa malalaki naman na yan, medyo babawasan natin ng konti yung hagis sa kanila, dito natin dadalhin. Ganon yung ginagawa natin sa kalamansi para magparehas, para pagka dumating yung time na alas na kayo sa isang taon kalahati na siya, yung pantay-pantay na sila. Finish na tayo bukas, spray naman tayo. Bukas din ang maga siguro, bukas na ako bibili ng gamot. So yan mga traps, pauwi na tayo. At magpapantay ngayon si Makmak sa si Meltong Vlog, naiwan sila. Lapantay muna, so mamaya pagka umuwi sila ng mga alas 9, alas 10, papalitan natin. So mamamalikin lang sandali si Mrs. Mabilis lang naman yun, single lang din naman kami. Kasi RCS naman dito hanggang alas 7, kaya pwede pang mamalik. So papalit na lang tayo mamaya. Let's go. Yan, shoutout po kay Ma'am Virginia Javier Meneses. Yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa suporta nyo. At shoutout din po sa Farm Biledo. Yan, shoutout po sa inyo. Farm Alejo and Simeon Javier. Ayan, shoutout po. So mag-iingat po kayo palagi dyan, props.
Yun ang ulam natin ngayon. Oh. Pechay, talbos, tapos tumingin ng buro. So yun yung ulam natin ngayong araw. Tapos meron tayong dalang mga 5 pirasong talong na panglaga lang. Kasi wala naman ding hilig yung mga bata sa talong. Kaya yun yung ulam natin ngayong araw. So muli mga katrops, syempre nagpapasalamat pa rin po ako sa itaas. At meron po tayong mga inaaning gulay. Nagpapasalamat din po ako sa inyo, sa lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala. Maraming salamat po sa inyo. Yan, mag-iingat po kayong lahat mga katrops, saan po kayo naroon. Bye bye po sa lahat.